since there was already a decision rendered by the RTC who took cognizance of the case, then we have to respect the decision of the Regional Trial Court. Umuusad na ang pre-charge investigation ng Regional Internal Affairs Service Region 4A sa mga pulis na humuli sa film director na si Jade Castro at 3 kasama nito. Ayon kay Pro 4A spokesperson, Police Lieutenant Colonel Citadel Gawiran, layo ng investigasyon na malaman kung may paglabag sa nangyaring pag-aresto sa grupo ni Castro. Sakaling mapatunayang umabuso ang mga pulis, mahaharap aniya ang mga ito sa administrative case. Subalit, hindi naman magtutuloy-tuloy ang kaso kung makikitang walang pagkakamali ang mga pulis sa naturang operasyon. Nagkandag sa investigation kung may lapses nga daw po doon sa paghuli. So parang nasa, kung bagay, pre-charge investigation pa po. Ibig sabihin, inimbestigahan pa kung pupush to sa admin o hindi. Talagang may lapses o hindi. Ang investigasyon ng RIAS 4A ay bunsod na rin ng pagbasura ng korte sa kasong destructive arson sa kampo ni Castro. Nauna nang sinabi ng PNP na inirerespeto nila naging desisyon ng korte. Unang-una ma'am ay nirerespeto po natin yung desisyon po ng korte na humawak po sa kaso po nila Ginoong Castro at iba pa para i-grant po yung motion to quash po nitong ating mga respondents po. At ito naman pong inilabas na decision ay without prejudice doon sa refiling po ng kaso. Ang naging basihan po nung motion to quash po ng ating mga respondents po ay because they questions the legality po ng arrest na isinagawa po sa kanila at sinasabi na hindi po papasok po doon sa principle po ng hot pursuit at yun naman po ang kinatigan po ng korte. Sinabi pa ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, handa ang mga pulis na humarap sa investigasyon ukol sa pag-aresto sa grupo ng direktor. Kung matatandaan niyo po ma'am, nung inimbestigahan po itong kaso na ito ay nag-create po ng Special Investigation Task Group dahil sinabi naman po natin dati pa na bukas naman po ang Philippine National Police na imbestigahan kung ang kiniklaim nga po ng grupo nga po ni Mr. J.D. Castro na hindi po sila yung responsable doon po sa panununog po ng minibus diyan po sa probinsya po ng Quezon, ay sinabi naman po natin if they could adduce evidence in their favor, then the PNP is willing to assist them. Nauna nang iginiit ng Pro 4A na kumbinsido sila na ang grupo ni Castro ang nanunog sa modern jeep sa Catanawan, Quezon noong January 31, base na rin sa pahayag ng mga testigo. Kaya naman, pinaghahandaan nila ang muling pagsasampa ng kaso laban sa grupo nito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.